Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 23, 2025. Bigyan po natin ng reaksyon itong napabalita na di umano ang Makati Business Club sa pamamagitan ng kanilang executive director ay naglabas ng saloobin na di umano dapat panagutin ang Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million for the year 2022. Nakakalungkot po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat tila baga ang mga negosyante, ang Makati Business Club ay namumulitika na rin. Ang alam po natin, ang mga negosyante ay galit sa korap na gobyerno sapagkat the corrupt government has a negative effect to the business environment. Ngunit sa halip na magalit ang Makati Business Club sa korap na gobyerno ng bangag na Pangulo na si PBBM, tila baga sila ay namumulitika sa pamamagitan ng kanilang advocacy to make the Vice President accountable for her alleged misuse of the confidential funds in 2022 in the sum of 125 million. Bakit po nasabi natin ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Sapagkat kung ang nais ng Makati Business Club ay wakasan ang korupsyon sa kasalukuyang pamahalaan, dapat ang kanila pong tingnan at naising mapanagot ay mismo ang Pangulo, sapagkat mas malaki po di hamak ang confidential funds ng Pangulo. Ayon po sa ating balita, ang Office of the President mayroong mahigit na 4 billion every year confidential funds. Ganon din po ang DOJ, ang ating pong balita, 500 billion. Ganon din po ang 500 million rather. Ganon din po ang DILG. So imagine, ang DILG 500 million per year. Ang DOJ 5 million per year. Ang Office of the President 4 to 5 billion per year. Ang Office of the President na paulit-ulit nilang hinahabol at ito ay naging subject pa ng impeachment ay 125 million lamang. Ang flood control scam ay mahigit 1 trillion at marami pa po korupsyon na sumisingaw. Halimbawa po yung farm to market road. So kung nais ng Makati Business Club na talagang mapanagot itong mga corrupt na officials, dapat dito sila nakatuon, hindi doon sa 125 million ng Office of the President, which according to news, ito naman pong 125 million for the year
2022 sapagkat after that year, wala na pong confidential funds ang Office of the President. According to the COA, merong naiso na dito na sinasabing unqualified reports na ibig sabihin walang misuse, walang tiwaling paggamit sa bahagi ng Office of the President, Office of the Vice President with respect to confidential funds. Pero ito po ang paulit-ulit na isinisigaw ng lahat ng mga kapanalig ng bangag na Pangulo. At inaasahan nga po natin na ito uli ay magiging subject of impeachment after February 6, 2026. In addition to the filing of cases before the Ombudsman. So in other words, ito pong mga humahabol sa pangalawang Pangulo dahil di umano sa tiwaling paggamit ng 125 million confidential funds noong 2022. Gayong ito ay nabigyan na ng clearance ng COA. Ibig lamang po sabihin na sila ay nakikisakay sa politika upang ipakita sa bangag na Pangulo na sila ay kapanalig. Sapagkat kung ang nais po talaga nila ay isang malinis na pamahalaan para sa isang for a fertile business environment, so dapat ang unang mapanagot dito ay mismo ang bangag na Pangulo, ang dating Speaker of the House na si Martin Romualdez at si Saldico. Hanggang ngayon, wala pang kasong na isasampa sa kanila. Samantalang dito sa mga kritiko ng bangag na Pangulo, katulad ni Chavit Singson, ni BP Sara, at ngayong balita natin kahit si Congressman Kiko Barsaga ay kakasuhan na rin ng sedition dahil sa kanyang panunuligsa sa bangag na Pangulo. So kung ganito po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang kalagayan ng ating bansa na kung saan itong mga kritiko ng bangag na Pangulo ang kinakasuhan sa halip na ang Pangulo mismo na siyang ugat ng katiwalian sa lahat ng ahensya ng gobyerno kasabay ng kanyang First Lady na sila po talaga ang king and queen of the corruption in the government. Pero hindi po nakakasuhan sapagkat mayroong tolerance sa bahagi ng DOJ, ng Ombudsman at ng sino pa mang mga o alin pa mang mga ahensya na dapat siyang mag-file ng corruption cases. Hindi po nila ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Ang tingin po natin dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat sila po ay nasusuhulan. At kaya po hanggang ngayon, nananatili pa rin ang bangag na Pangulo sa kabila ng massive corruption, kaliwat kanan, ng katiwalian sa lahat ng ahensya ng gobyerno. So, ito po ay nananatili pa rin sapagkat ang military at ang police, the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, ay nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan na proteksyonan ang sambayan ng Pilipino under the guise of being loyal to the chain of command and to their sworn
duties to protect the government. Mga sirs at mga moms, both in the armed forces and in the PNP, ang inyo pong pagbulag-bulagan at pagbingi-bingihan sa panawagan ng sambayan ng Pilipino na wakasan ang katiwalian sa ating bansa sa pamamagitan ng withdrawal of support to your Commander-in-Chief. Yan po ay pagtutolerate that it will serve as a tolerance for the corrupt administration to commit massive fraud, massive corruption against the Filipino people. In effect, kayo po ay nagiging kakutsaba ng bangag na Pangulo at ng kanyang makasama sa pamahalaan upang pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. Ito po ay paulit-ulit na ating sinasabi sa inyo bilang panawagan. By doing that, you are not serving the nation. You are not serving the country. On the contrary, kayo po ay nagiging kalaban ng sambayan ng Pilipino. Hindi po ninyo pinoprotektahan ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng pagproprotekta sa bangag na Pangulo na wala nang ginawa kundi pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. Nakakalungkot po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At kailan lamang napabalita po na kahit ang armed forces ay meron din po 15 billion ghost project. So marahil ito ang dahilan kung bakit si General Browner at si National Defense Secretary Gibo Teodoro ay nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa panawagan na dapat i-oust ang Pangulo. Ibig po sabihin, dapat patalsikin ang bangag na Pangulo sa pamamagitan ng withdrawal of support by the armed forces and the Philippine National Police to their Commander-in-Chief. Because that is the only way for the President who is not serving the country to be ousted. Hindi po yan kusang loob na magbibitiw at lalo pong hindi mapapatalsik sa ng people power without the support of the armed forces and the military. Kung kayong mga military at pulis ay tunay na nagmamalasakit sa bayan, ito na ang pagkakataon na dapat niyong patunayan sa pamamagitan ng withdrawal of support to a corrupt, dishonest na Commander-in-Chief. Sa kultura po ng Pilipinas, pinakamalaking kasalanan yung kawalan ng utang na loob. Ito pong kasalukuyan ng bangag na Pangulo ay wala pong utang na loob. Ang mga tao nagtiwala sa kanya, tumulong sa kanya, ay kanya pong trinaydor at pinagtaksilan. Alam naman po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tanging si dating Pangulong Duterte ang nagpalibing kay Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Marami pong nagdaan na mga Pangulo, simula kay Cory, kay Ramos, kay Irap, kay JMA, at kay Pinoy. Wala po ni isa man sa kanila ang nangahas na ipalibing sa libingan ng mga bayani.
kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sapagkat siya ay kinamumuhian ng sambayan ng Pilipino. Tanging si Pangulong Duterte lamang ang nangahas na maipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Bongbong Marcos definitely cannot be a president without Inday Sara supporting him. Alam po natin yan. Ako mismo, for the first time, ibinoto ko si Bongbong Marcos as president in 2022 for the only reason that he was running as president with Inday Sara being the vice president. At marami pong mga Pilipino ang nabudol dyan. Kaya po nanalo si Bongbong Marcos dahil kay Inday Sara. Ngunit ano po ang ginawa niya? Ngayon ayaw tantanan si VP Sara. Nais ipatanggal as Vice President. Si Chavit Singson, alam po naman natin, kilalang kilala yan sa mundo ng politika. Sabi nga niya, tumulong siya. In fact, siya ang unang nilapitan ni Amy Marcos at ni Bongbong Marcos noong 2022 election para suportahan sila. And Chavit Singson did it. Pero anong ginawa sa kanya? Trinidor siya. In other words, marami po. Alam naman natin, si Atty. Vic Rodriguez, hindi pa presidente ang bangag na Pangulo. Ito na ang tumulong sa kanya. Ngunit nang maging Pangulo na, ayun, binaliwala. Kaya umalis as an executive secretary. At marami pa pong iba. Nagpapakita po na itong bangag na Pangulo, wala pong utang na loob sa mga taong nakatulong sa kanya. At lalong walang utang na loob sa sambayan ng Pilipino. Kaya dapat po ito talaga patalsikin sa madaling panahon. Ngunit nakakalungkot itong Makati Business Club, itong mga politiko na mga kurap, ang nais nilang patalsikin bilang Vice President ay si VP Inday Sara. Bakit? Sapagkat sila po ay binabayaran ng malaking halaga ng Malacanang. At ang ipinambabayad po ay pera ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga po nakakalungkot na mismo itong Makati Business Club, a very influential group. Bakit? Sapagkat sila ang backbone of Philippine economy. Ngunit sa halip na panigan ang sambayan ng Pilipino upang wakasan ang maanumalyang pamahalaan ni Bongbong Marcos, sila ay nakikipagkaisa at nagiging kapanalig ng bangag at kurap na Pangulo sa pamamagitan ng pagsang-ayon na sa halip na ang bangag na Pangulo at kurap na Pangulo ang patalsikin, ang kanilang nais patalsikin under the guise of accountability for the 125 million confidential funds in 2022 ay si VP Sara. Ano po kaipokritahan ito? Kayong mga Makati, membro ng mga Makating businessmen, mga gago kayo. Magkano ang ibinayad sa inyo ng Malacanang? Sapagkat kung hindi kayo gago at hindi kayo binayaran,
Under ordinary circumstances, hindi nyo po gagawin yan. Ikaw, Ongpin, sino ka mang Ongpin, gago ka. Puktang ina mo. Umaasa ang sambayan ng Pilipino na ang Makati Business Club ay magiging kaakibat ito for a good governance. Pero nagpapakita kayo na kayo man ay nagbibili na rin ng bangag na Pangulo. Under ordinary circumstances, wala pong matino na sasama sa bangag na Pangulo sapagkat kitang-kita po naman ang katiwalian na ginagawa nito at ng kanyang asawa. Ngunit kayong mga nakikiisa sa kanya, kayong nakikipaglaban para sa kanya, ang ibig lamang po sabihin niyan, you share with the loot made by the President and the First Lady against the Filipino people. Yan lang po ang dahilan. Sapagkat kung wala pong ganong hatian sa korupsyon, tinitiyak po natin na hindi nyo papanigan ang isang bangag at korap na Pangulo. Given this situation, where will our country be going? Saan pa po tayo pupunta? Kawawa po ang susunod na henerasyon. Sapagkat ang pera ng sambayan ng Pilipino kinukurakot po ng kasalukuyang administrasyon. Kakutsaba po ang lahat ng mga nasa gobyerno. Kaya po katakot-takot ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Lalo pong lumalala ang kahirapan. At ang nakakalungkot po dito, yung tao na pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino, ang tao na inaasahan natin magbibigay ng good governance in the person of the Vice President, Inday Sara Duterte, ay pinagtutulong-tulungan po upang may pakulong, upang maalis sa pamahalaan, alisin sa kanilang landas. At imagine, pati ang Makati Business Club, isang prestigious business organization considered to be the backbone of the Philippine economy, ay pumapanig na rin sa bangag na Pangulo. Nagnanais na ipakulong, pananagutin di umano ang ating pangalawang Pangulo under the guise of accountability. Kung gusto po, inuulit natin, kung gusto ninyo ang accountability, pananagutan sa maling paggasta ng pera ng sambayan ng Pilipino, dapat pong imbestigahan unang-una mismo ang Pangulo, ang First Lady Lisa Araneta Marcos, yung kanilang anak na si Sandro Marcos, at yung mga congressman at senador na nagpasasa sa pangungurakot. Sila po dapat ang maimbestigahan at papailan ng kaso. But the irony, look at the irony of the situation.
mas nauna pang kinasuhan sa ombudsman si Pangulong Duterte, si Bongo. Balita po natin dito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay si Trillanes ang nagsampa ng kaso. Imagine kung sino pa ang kinoconsider ng sambayan ng Pilipino na malinis, walang bahid korupsyon. Ito ang nais paimbestigahan at sinampahan ng kaso sa ombudsman. Napakalaki pong kamalintunaan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ito ay hayag-hayagan na panluloko sa sambayan ng Pilipino. Ang sino man na umatake sa gobyerno na malalaking politiko, agad-agad na kinakasuhan. Ang balita po natin, si Chavit Singson ay sinampahan na rin ng kaso sa ombudsman. At si Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga, na kritikal sa administrasyon. Ang balita po natin, ipaaresto daw sa sampahan ng kasong sedisyon. Ito po ang ginagawa ng bangag na Pangulo at ng kanyang administrasyon. Ito po ang masasabi natin. Nangyari po ito noong martial law regime with Ferdinand Marcos Sr. Mas grabe po ang oppression noong araw. Mas marami po ang nagbuwis ng buhay na wala sa mga university. Marami po mga military agent na basta na lang ulihin ang mga estudyanteng kritikal sa dating sa pamahalaan ni Ferdinand Marcos Sr. Saksi po tayo dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat mga 70s na yun, tayo po ay nasa college. Kaaral po tayo sa Lyceum of the Philippines, Intramuros, Manila from 1975 to 85, 1985. Nariyan po tayo sa eskwelahan na yan. At saksi po tayo kung paano ang panggigipit ng pamahalaan at kung paano lumaban ang sambayan ng Pilipino sa Administrasyong Marcos. In 1986, after more than 20 years, sapagkat naging presidente po si Ferdinand Marcos Sr. from 1965 to 1985, siya ang Pangulo. Pero nagwakas din po at sila ay napalayas sa Malacanang. Itong si Bongbong Marcos na anak ni Ferdinand Marcos Sr. sa halip na matuto sa kanilang mapait na karanasan. Pasalamat siya dahil pinagbigyan pa sila minsan ng sambayan ng Pilipino. Pero itong tandaan mo, bangag na Pangulo, magwawakas ka rin. Magwawakas ka rin at mas mapait ang magiging wakas mo kaysa wakas ng tatay mo. Tandaan mo yan. Kaya habang may panahon pa, dapat ikaw ay kumbaga magsisi at magbago na. Tandaan mo yan, magwawakas ka rin. At mas magiging mapait ang wakas mo kaysa tatay mo. At kung tumagal ang tatay mo ng 20 years, ikaw ay hindi tatagal ng ganon kahaba.
Swerte mo kung umabot ka pa sa Malacanang ng 2028. Swerte mo yon sapagkat sa tingin po natin dahil sa katiwalian na ng iyong administrasyon, galit na sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Ang kulang na lang para mapatalsik ka ay ang pagbaliktad ng Armed Forces at ng PNP. Once na bumaliktad ang Armed Forces at ang PNP, hindi ka abutin ng umaga sa Malacanang. Ikaw at ang pamilya mo ay palalayasin. Sa ngayon, ang military at ang pulis ay hindi pa bumabaliktad sapagkat sinusuhulan mo yung mga top generals. Mga korap ang nandyan. Pero marami na sa mga enlisted men of both institutions, both in the PNP and the Armed Forces, yung mga ground commanders, yung mga enlisted personnel, sila ay nakikiisa sa damdamin ng sambayan ng Pilipino. Hindi sila bulag at bingi sa katotohanan na naggaganap sa sambayan ng Pilipino. It is a matter of time pag mayroong magdeklara openly, publicly, that he is withdrawing his support from their commander-in-chief o from his commander-in-chief. Maraming susunod. Naghihintayan lang ang mga yan. Pero malapit nang mahinog yan. Actually, hinog na yan. Pipitasin na lang. Bongbong Marcos, tandaan mo yan. May wakas ka rin. At baka, pag binalas-malas ka, ang wakas mo ay matutulad sa ibang mga korap na opisyalis sa ibang bansa kung saan sila ay binitay sa publiko upang panagutin ang kanilang mga o papanagutin sa mga kasalanan na kanilang ginawa sa kanilang mga mamamayan. Ikaw, BBM, malapit ka na rin. Kaya ang ating panawagan sa iyo ay magbago ka na. Dapat magbitaw ka na lang, mag-resign ka na at mayroong papalit sa iyo. Si BP Inday Sara, masigit na pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Naniniwala po ang mamamayan na hindi korap ang ating Vice Presidente. Kaya ito ang ating sinasabi. At kayo, magbitiw ka na habang may panahon ka pa. At doon naman sa mga negosyante, specifically itong Makati Business Club, mga ulol kayo. Dati sinasabi na masyado kayong ma-impluwensya. Well, naniniwala tayo doon. Kaya nga nalulungkot tayo na sa halip na gamitin ninyo ang inyong samahan para ma-encourage natin na magkaroon
ng good governance sa pamamagitan ng pagdagdag pressure sa kasalukuyang Pangulo. Ang nangyayari, kayo ay pumapanig pa kasi sa kanya. Pumapanig kayo sa corrupt na pamahalaan. So in effect, you are conniving with the President, with the First Lady, and corrupting the Filipino people. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala, bukasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Uli, marami pong salamat.